evening, everyone. So, I am Altea Lorraine Belaro from Batch 4. So, yung topic naman po natin today in September 14, kung may plano ang Diyos, may plano din ang kaaway, which is a Son of God. At ang scripture po natin today ay matatagpuan sa Job 1, verse 6. So, basahin po natin yung konsepto ng sons of God. In scripture, Sons of God often refers to angels, highlighting their role as created beings who serve God. Unlike sorry, unlike Christ, the eternal Son, they are creatures under divine authority. It is possible that fallen angels were once called sons of God, as they originally belonged to God's heavenly host. Their rebellion transformed them from ministering spirit into enemies of God, contrasting their former glory with their present rule. At ang teachings po natin today is Son of God are angels who serve God. So, yung mga nagsaserve po sa ating Panginoong Diyos, yung mga Kristiyano na patuloy na talagang sinasamba ang ating Lord na talagang um, may pusong talagang nagsiserve sa ating Panginoon na kung saan talagang sobrang devoted sila at talaga namang nakikita sa galaw nila kung talagang sila ay tunay na Kristiyano. Sila daw po ay tinatawag na sons of God who serve God. And some angels abandon their position. Ito naman po, parang nai-represent ko naman po ito sa mga taong pinili ng Panginoon. Technically, lahat tayo ay pinili ng Panginoong Diyos. Pero tayo mismo ay tumalikod dahil mas ginugusto natin na patuloy tayong gumawa ng mga makamundong gawain na kung saan ang Panginoong Diyos ay hindi po nag-glorify. Sa way na yon, of course, napapalayo ang ating relasyon sa Kanya, at sa way na napapalayo yung relasyon natin sa Kanya, the more na tayo ay napapalapit naman sa mga kasalanan. At ang kasalanan po ay ang nagiging hindrance sa pagkakaroon natin ng relasyon sa ating Panginoong Diyos. At dito naman sa triumph over devil's schemes through Christ, na palagi nating keep on mind na ang kaaway ay palaging nandito sa ating gilid. Kahit saan tayo magpunta, laging merong temptation. Lagi tayong may kasalanang naiisip. Kaya we should always make our hearts secured, our minds secured for our Lord, so that no evil can even enter the heart of God in our body. So that's all, everyone. Thank you so much po for listening and have a great day ahead.